Kumusta mga kabiyahe? Ngayong araw na to pupunta tayo sa Kawit, Cavite kasi doon tayo magpapa-change ng transmission fluid. Okay. Mga kabiyahe, kwentuhan ko muna kayo habang nasa daan tayo. Kasi marami nagsasabi na kapag kuha mo daw ng unit mo sa builder, mas maigi daw na palitan agad yung mga transmission fluid, mag-change oil agad, ano pa ba, brake fluid, palit radiator, palit ng cooling system, yung mga yun ba? Gusto ko lang tanong sa mga taga Davao or sa mga taga Cebu. Ginagawa nyo ba yun na pagkakuha nyo sa builder ng unit nyo, kapalitan nyo agad yung mga transmission fluid at iba pa? Kasi kung ganun din mangyayari, mas maigi sana kung bago nyo makuha yung unit, pinapalitan nyo na, di ba? Kaysa yung madadagdag gastos pa. Pero ang isa lang din doon, syempre kapag nagpalit ka ng radiator, original ba yun? Yung galing ng Japan mismo yun, yung radiator dito. Kasi ang sinasuggest sa akin na radiator, yung daw, hindi na plastic yung pinaka parang ibabaw. Mamaya papakita natin yun. Stainless yata yung sinasuggest sa akin. So kapag ganito ba na ma-under pa naman ang unit, aantayin na lang ba natin na masira yung radiator o mas maigi na palitan natin agad? Kasi nanghihinayang ako sa sa radiator, sa parts, 'di ba? Kung papalitan natin agad. Sayang, kumbaga kaysa naman dala natin lagi. Pwede rin naman pag biyahe tayo malayo, no. May reserve tayong radiator. Pwede rin. Last time pumunta tayo dito kay Boss Enrico. Ang sinuggest niya, yun nga, change ng transmission fluid. Parang inabot na ako ng 6 months o 7 months bago ako magpapa-change ng transmission fluid. Sabihin, okay pa rin naman siya. Pero yun nga, mas maigi na daw palitan. Kayo ba, kung magpapalit kayo ng transmission fluid, ang gusto nyo ba dialysis or yung di-drain lang tapos papalitan? Nagtanong kasi ako sa ChatGPT sa Google, minsan gano'n. Kung ano ba mas okay. Sabi nung sa ChatGPT, para sa mga high mileage daw na unit, mas maigi daw yung drain lang sa kapapalitan. Hindi na kailangan ng dialysis. May mga nakita rin akong comments dun sa isang vlog na nagpa-dialysis sila. At marami nagko-comment doon. Yung ibang taga Davao sabi, hindi naman kami nagaganyan dito. Tapos yung iba naman, gaya nga nung sinabi ng ChatGPT na mas maigi daw na hindi na dialysis kasi high mileage nga daw. Ayun, pa-comment na lang sa comment section mga kabiyahe kung ano pong mas okay. Saka mamaya, check din natin kung anong difference nung ngayon tapos nung napalitan ng transmission fluid. Kung mas maging smooth ba yung kanyang shifting, hindi na masyadong delayed shifting, tingnan natin mamaya. Meron pa tayo 19 minutes, 7 kilometers bago dumating ng Kawit. I mean, dun sa pupuntahan natin. Hindi ko kasama ngayon ng pamilya kasi baka matagalan doon, mainip si baby, diba? Kaya tayo lang muna babiyahe ngayon. Makwento ko lang mga kabiyahe dati ayoko sa Cavite, parang ang init kasi taga Quezon City ako. Parang ang tingin ko sa Cavite ang init, tas parang masikip din, ganun. Pero simula nung natira ako dito sa Dasmariñas, gusto ko na yung Cavite kasi ang luwag ng daan. Hindi naman sa lahat, pero masarap mamasyal May mga papasyalan sa Tagaytay, sa Amadeo, sa Imus, maraming kainan, yung mga ganung pasyalan ba. Pati yung mga mall malapit lang sa amin. Hindi ko alam kung nasa na tayo. Kaya para sa mga taga Cavite dyan, paki-comment kung anong lugar ito. Kawit na ba to o hindi pa? Ang Ivo City ba, Kawit?
o ano, Imus. Kasi malapit na daw tayo sa Imus. Naka-aircon tayo ngayon mga kabiyahe. Okay naman yung takbo ni Esteban. Palong-palo naman. Pagpaangat lang talaga yung mabagal. Pero pag mga patag na ganito, lumalaban eh. Siya nga pala, may naririnig tayong tumutunog sa gulong ata eh. Kapag mabilis, or pag nalulubak, ganun. Hindi ko alam kung anong sanggaling yun eh. Pero after yun nung nagpa-ano tayo, PMS. Kasi before PMS, wala naman tumutunog. Ang water temperature natin ngayon ay 80, 82. Then naglalaro. Pansin ko lang pag lumiliko, yung gulong niya parang gumaganon eh. Kaya dapat dahan-dahan lang eh. Hindi ko alam kung bakit. 15 minutes na lang. 5.4 kilometers. Ang aircon malamig din. Based sa monitoring natin dito ng voltage saka temperature, 21 degrees ngayon. Dito sa loob ng sasakyan. Malamig din ang aircon na yun. Mahalaga, paunti-unti, napapalitan natin yung mga kailangang palitan. Tapos sa maintenance, alagaan natin. Hindi naman ako nagsisisi na bumili ng minivan. Masarap i-drive. Hindi ko alam kung naririnig sa video yung ano eh, squeaking sound. Ito, may McDo. Daan muna kaya tayo. Tayo ng Burger McDo. Saan na ba dito yung order? Hi po, good morning. This is Junior. May take your order, please. Thank you. Thank you. Yung mga kabiyahe, maganda dito sa mga drive-thru, meron silang ano din. Eto, tama to, ganito. Yung pwede ka mag-park, tapos kain ka na. Maganda yung ganyan eh, na paglabas mo sa drive-thru, pagkuha mo ng pagkain mo, kahit may mga 2-3 slot lang ng parking, yung doon na mismo, gigilid ka lang pakaliwa, ganun, kanan. Ayos na yun, di ba? Doon ka nakakain. Kasi hindi ka naman naabot ng mga 10 oras. Sabihin natin mga 10 minutes ka lang. Mabilis ka lang naman kumain. Di ba? Husay kung gano'n. 13 minutes na lang. Okay naman yung takbo ni Esteban, no? 60 yung takbo ngayon. Simula nang nagpalit ng suspension arm, yung sasakyan parang basta nanibago lang ako. Dati kasi yung tigas eh. Dug, dug, dug. Ngayon kasi parang ganun-ganun siya, oh. Parang bangka. Tapos pag may nalubak sa kanan, gaganon yung sasakyan. Parang magbabounce siya. Normal lang ba yun, guys? Saan na ba tayo? Lancaster. Okay naman takbo ni Esteban yun. Marami yung nagsasuggest din na huwag daw high octane yung igagas sa mga mabababang CC. So next na paggas natin, hindi na tayo magkakarga ng premium. Try na natin ulit yung unleaded. Saan na ba tayo? Naalala ko yung Bonifacio. Monumento. Ano ganito rin. Saan kaya to? Ano yung shrine na yan? Saan ba yan? Hindi ko alam kung tama ba itong tinatahak ko. Sinusundan lang natin si Google Maps. Kala ko si Kikam. Uy, Imus pala to. Imus pa lang tayo. Pagdating dyan sa kanton na yan, kakaliwa tayo. Sana rinig sa sa video. May mga minivan dito for sale. Yun. Ay, motor. Nandun siya. Saka pala mga kabiyahe, papalinis din tayo ng throttle body. Kasi nung nakaraan sinilip ko yung mga carbon deposit na. Mukhang sobrang dumi na. So mamaya makikita natin, bibidyoin natin. Kaya ba, ano bang ginagamit niyong pang navigate? Google Maps or Waze?
Ano ba mas maganda? Kasi ako Google Maps ginagamit ko eh. Malaki rin pala ang Imus, no? Pero itong, ang alam ko lang Imus yung sa may Aguinaldong ano eh, main road eh. Pero ang lawak din pala, no? Bigla rin ano eh, no? Usbungan yung mga Alpha Mart. Pati Dali. Ano pa ba yung isa? Ayaw nila kumanan. Actually, ang ganda ng takbo ng Esteban ngayon. After nung na PMS. Hindi nga lang sa shifting daw problema. Kung arangkada niya medyo pigil. Malalaman natin mamaya kung may pagbabago pa. Yung ingay sa gulong, sana wag bearing. Para kasing based doon sa mga nakita kong videos, ano eh, parang sa bearing yata yung, yung tunog. Mamaya sana mapacheck din natin kung ano yung pinaka-problema. So, dito na tayo ngayon. Ipa-parking lang na maayos. Medyo manginig daw yung unit. So baka throttle body. Tingnan natin. Itong part na to, binubuksan na yun sa transmission natin para ipatuloy na. At chine-check din niya yung yung level ng ating transmission dito. Tignan mo. Tignan mo. At ito, pinapatulo na. Maitim na ang ating ATF. Kaya tamang-tama lang na pinalitan na natin siya. Alright. Kapag mga ganitong palitan talaga, mahirap gawin. Lalo na kung hindi naaangat yung sasakyan. Yan, kailangan mong humiga para lang mabuksan tong loob na papalitan or ipapadrain pa natin. Ang oil pan ba tawag dyan? Basta, yun na yun. Dito sabi ni Sir Ryan spare na lang natin yung isang gasket na bago. Total okay pa naman daw tong lumang gasket. Kaya recycle na lang muna. At dito naman naalisin naman yung filter ng oil or ng ATF. Ang unit nga pala natin mga kabiyahe ay non-turbo. Kaya hindi na kailangan i-replace tong oil filter or fluid filter. Kasi hugasan lang yan or pwede na punasan, ganun. Ayan, ganyan na siya kadumi. At kadilim. Madilim eh. Ayan, in-spray yan dito. Para matanggal-tanggal pa yung mga excess na fluid. At ito, nag-a-apply na lang parang sealant. Dito sa part na to ay lalagyan na ng mala strawberry na kulay na ATF. Dito sa part na to, pinaandar na para mag-circulate na yung fluid. So, sabi sa akin, kailangan na ipalain yung gulong. Kasi kinain na yung loob. Medyo pudpud na yun sa loob. Kaya maghanap tayo mamaya ng nag-a-align. Dito naman sa part na to, lilinisan na ang throttle body. Kita naman natin na madumi na yung loob. Kaya binabaklas niya muna. At kanyang lilinisan ng throttle body cleaner. Kitang kita naman yung dumi dito. Kaya talagang mabagal lang andar at low power. Ayan, dumi yun. Carbon deposit. Lilinisan natin yan. Masilan yan. Napaka-sensitive niyan. Moment of truth na to. Kaya let's go, Esteban.
Shoutout dito sa isang unit na to. Magpapagawa rin dito sa Kawit, Cavite. Ayun mga kabiyahe, natapos na tayo magpa-change ng ATF. At ganun din, cleaning natin yung throttle body. O, mamaya itetest natin kung ano yung pinagbago ng andar ni Esteban. Alright. Sa mga kabiyahe, ramdam ko na yung pinagbago ng andar ni Esteban. Kasi ngayon, yung first shifting niya, nasa 2.5 pa lang bago mag 3 RPM bago mag 3,000 RPM pumapalo na yung unang shift. Tapos naman, isa pangalawang shift ng gear, pumapalo na lang 3. Dati sa 4 yun eh. Saka iba na yung niya, bigay nung speed niya. Hindi na siya low power. Kaya yun yung maganda. Dati kasi bitin eh. Kapag shift, biglang babagal eh. Ayun, normal na yung andar niya. Yung naging solusyon dun is throttle body cleaning. Saka yung transmission fluid na pinalitan. Kumanda na ulit takbo ni Esteban, guys. Kaya solid. Ang gagawin naman natin ngayon, magpapa wheel alignment tayo kasi nawala sa center yung front wheel. Ayun, wala nang kadjut oh. Smooth na yung shifting ng gear niya. Ayos. Okay. Dito rin pala merong nabilihan ng mga minivan, no? BJE Marketing. Check nyo guys, baka mura dyan. At dito tayo nagpagawa ng nagpa-align ng gulong sa Jovong. Tayo sa Jovong Tire and Battery Center. Papa-wheel alignment natin si Esteban. Meron silang ganito. Dito sa part na to nakakaba kasi nakita ko mga pula yung sa front wheel eh. Kaya nakakatakot. Tapos sinuggest nila na kailangan ng camber alignment or correction. Kaya ginawa natin kaysa maubos yung gulong natin. At dito naman na-request ko na ipalit yung gulong sa harap sa likod. Kasi medyo pudpud na yung nasa harap eh. Kaya mas importante daw yung sa harap. So nakapagpa-align na tayo mga kabiyahe. Testing na lang natin kung goods na siya. Meron naman daw 3 months warranty yung pinagawa nating alignment. Saka ang tawag doon? Camp something. Wala namang kabig no. Parang wala namang kabig. Goods pa rin naman ang takbo. Ganda na arangkada ni Esteban, no? Di nahirap. Yabang Esteban. At dito sa part na to, mayabang na kasi nakaka-overtake na ng bus, oh. Taken mo yung bus. Ayos ni Esteban, yun. Ganda na ng niya. Takbo niya. Ayos. So, malapit na tayo sa bahay. Testing lang muna natin yung paakyat. Ganda na ng takbo ni Esteban. Tayo na pinagbago. Biyahe. Tapos na tayo ngayong araw. Ang nagastos natin 4,500 plus 1,800. Magkano yun? Sabi natin yung 6,000. Kasama pa yung pagkain natin kanina. 6,000? Grabe. Pero mahalaga doon, okay na si Esteban. Tumanda na yung takbo niya. Saka yung hindi na siya low power tulad dati. Parang sarap na i-long travel. Okay na rin yung gulong niya pag nililigo. Hindi na nakakailang. Ayan, dito na natin masusubukan kung medyo gumaan na yun sa paahon. Kung ilan na yung magiging speed niya. Kaya natin sa paahon. Dito magkakaalaman yan eh.
Okay. So maabot na ng ano, almost 40. Dati nasa ano lang to eh. Oh, ang ganda na ng ano niya oh. Bigay niya oh ng power. Sulit na. Hindi na nakakahiya. Alright. Maraming salamat kay Boss Ryan para sa kanyang ano pagpalit ng ATF saka yung sa pag-cleaning ng throttle body. So ayun mga kabiyahe, sulit-sulit naman yung naging lakad natin ngayon at napapalitan na natin yung ATF saka napa-cleaning na natin throttle body. Gumaan yung ano pakiramdam ni Esteban, bumilis siya. Saka sa paahon hindi na siya hirap na ano magbigay ng power. Mabilis na siyang umandar. Kaya na niyang umahon talaga ng ano, hindi pigil yung andar niya. So ayun lang. Maraming salamat sa panonood at see you next time ulit. Bye.